again, we're talking about the possibilities here. Pero I think you know the answer to this question. Baka hindi lang kayo at liberty to talk about this sa ngayon, no? So, posible ako yung kongresista. On my own, wala akong kapangyarihan na palubuhin ng ganun yung pondo para sa flood control or infra projects sa distrito ko. Pero meron mas powerful na kongresista, colleague ko, na naglalagak ng pondo na yun sa akin distrito. Yes. Ang tanong, anong motibo nun? At kumikita ba yung naglagak na yun? At ako ba meron ba akong parte ron kung sakasakali? Hindi, yun yung sinasabi ni yun na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na proponent. Di ba? Yun ang sinasabi niyang proponent. Tapos, yung recipient, depende. Hindi naman lahat ng congressman masama, di ba? Meron naman maaayos. Kung medyo matulis yung congressman doon, baka hihingi siya ng parking, di ba? Kung malinis naman yung congressman doon, sabihin niya, basta ayoko makialam sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Di ba? Tama, I agree. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kongresista magnanakaw. No? Pero ibig sabihin, two ways yan. Pwede sabihin nung isang congressman, thank you, may proyekto sa ko, bahala kayo sa buhay niyo, huwag niyo ako idadamay sa kalokohan niyo, di ba? I mean, two ways. Sa ba? Sa inyong distrito, meron ba nagsubok na mag-park ng malaking pondo? Wala. Bakit? Hindi ko alam. Wala naman nagpa-park doon sa Hindi, sa akin kasi bahain din ang nabotas. So, natural target yan. Sige, lagyan natin ng katutak na pondo. Okay. Baka pwede kami mangumisyon din dyan, hindi ba? Hindi. Ang na-notice ko lang, Christian, is meron doon sa 2024 budget, meron isang proyekto doon na flood control. Ito may sulat ako. Kaya hindi masasabing hindi madideny ito. Meron isang project doon na tingin ko hindi kailangan gawin na napondohan. So sumulat ako sa DPWH noon kay Secretary Bonoan. Sabi ko, Secretary, hindi kailangan itong pondong ito para doon sa gustong gawin ng DPWH. Kaya ilipat nyo na lang sa ibang mas kailangan na proyekto. Yun, meron isang nangyaring ganon. So, umangal ako. Tinanggihan mo basically? Tinanggihan nyo? Hindi, umangal lang ako. Sabi ko kasi, okay, ganito yon. Ang flood control yun siya. Yung meron kaming lugar doon, meron siyang 3 pumping station. 3 pumps, okay? Yung isang pump, pinalitan nila na tumututol yung si mayor noon na wag palitan kasi hindi naman nasisira, okay? Hindi natutulan noon, okay? Ngayon, siya yung congressman noon. This was noong 2019 to 2022. Alam ko, galit na galit siya noon. Pero sinasabi niya, hindi kailangan gawin, pero pinalitan yung pump. So nung nakita ko ulit, papalitan na naman yung pangalawang pump, sumulat na kay Secretary Bonoan, sabi ko, 100% accomplished na yung first pump na sa tingin namin, hindi naman kailangan palitan, pero pinalitan ng bago, never naman nasira yung 3 pump na yon. So sabi ko, wag nang palitan yung susunod. So yun yung nakita ko. So pinakita ko pa yung record. Sinabi ko, tinutulan na yan last time. Tinutulan na yan last time. Hindi na dapat gawin. At may sulat ako noon. So may resibo ko noon na hindi dapat gawin yun. Okay. Ito yung next question ko, Kong. No? Okay. Nabanggit nyo na siguro naman by this time, na-establish na naman na talagang matindi ang corruption dyan sa flood control projects. No? Okay. Ganito ang stand ko dyan sa bagay na yan. No? Di ba kung matatandaan mo, nung una, ang binabatikos dyan is yung rock netting tsaka yung slope protection. Di ba? Yeah. Yun yung sinasabing matindi yung corruption. Pagdating ni Secretary Bonoan, alam ko, pinagbawal niya yung rock netting tsaka yung slope protection. So nalipat yung corruption doon sa flood control project.
So, assuming sa buong Pilipinas, ibawal natin yung flood control project, kung meron pa ring kita yung proponent o yung ayon kay Mayor Magalong, may kita pa din yung Committee on Appropriations, ayon kay Mayor Magalong, hahanap lang yan. Ililipat lang nila doon sa ibang proyekto. Yeah, so, ito yung flood control. Hindi na flood control, iba naman. So, ang dapat matanggal dyan is yung pinagkakakitaan. Kasi habang may pinagkakakitaan, ililipat lang yan sa ibang proyekto. Hindi, ang point ko nga ganun, no? Merong kumikita rito sa flood control projects, pwedeng flood control, pwedeng ibang proyekto. Basta napapagkakitaan siya. Tama? Yes. Okay. Ang tanong ko, eto, sorry sa pagkakasunod-sunod ng tanong. Hindi naman ko sa Hindi, ito lang ito. Ito yung isipin ko. Ang tanong ko sa inyo, ito bang mga insertions na ito? Okay? Ito bang mga insertions na naglalakihan sa infra tsaka flood control projects? Highly questionable. Binanggit na rin ito ni Senator Ping, no? Ni Mayor Magalong. Kayo rin binabanggit ninyo. Pwede bang hindi yan alam ni Speaker Romualdez at saka ni Zaldico na nooy head ng House Appropriations Committee? Okay, ang pinag-usapan natin dito is yung insertion, di ba? Yung mga insertions, tapos yung mga projects questionable. Presidente na mismo nagsabi, di ba? Yung pwede insertion... Bang hindi alam, sorry. Pwede bang hindi alam ng speaker yan at saka ng House Appropriations Committee Chair? Naku, pinag-aaway mo naman kami, di ba? Hindi, ganito lang. Ang sasabihin ko, imposibleng hindi alam ng chairman ng Committee on Appropriations. Siya na ang dapat sumagot kung alam ng speaker yan o tinago ba niya sa speaker, di ba? Siya makakasagot nun, hindi ako. Kasi para namang lalabas, naninira ako pag sinabi kong alam ng speaker yan. Ang sinasabi ko, hindi pwedeng hindi alam yan ni Congressman Zaldico. Okay? Ngayon, sinabi ba niya yan kay speaker o hindi? Siya nang sumagot nun kung sinabi niya o hindi. For the record, hindi ko kayo pinag-aaway. I don't even know kung magka-aaway kayo personally. Pero ang point ko, kung ako yung speaker, siguro naman napakatanga ko kung hindi ko alam yung ginagawa ng House Appropriations Committee. Alam niyo naman yung dynamics niya sa Kongreso. Ang tagal nyo na dyan, di ba? Yung House Appropriations Committee Chair, hindi naman pwedeng hindi bata ng speaker yan. Hindi naman pwedeng matagalit yan, hindi ba? Tama ka naman doon. So, mas mabuti si Zaldico magsabi, sinabi ba niya yan kay speaker? Congressman, pinag-uusapan natin dito bilyon-bilyon. Hindi lang ito bumubukol, lumolobo to. Parang hindi yata katanggap-tanggap na hindi alam to ng mga liderato ng House, hindi ba? Siguro yung mga simpleng congressman pwede napapalusutan, hindi ba? Kung ikaw alam mo yung speaker pa kaya. Alam ko na. Nakikita nyo nabubusisi nila, hindi ba? Alam mo, nakita ko lang yan kasi mahabang kwento. Hindi ko malalaman kung ano yung napupunta sa ibang distrito Kaya ko lang nalaman yan is because pinag-aralan ko dahil kailangan kong pag-aralan. Pero hindi ko malalaman yan kung hindi ko pinag-aralan. Okay, ang kwento kasi dyan ganito. Okay, paano ko ba nakita yung mga yan? Hindi ko na, kung hindi out of the extraordinary, hindi ko makikita. Okay. Ganito, mas mabuting maliwanagan Okay, number one, di ba nagkagulo na yung budget, di ba? Hello, Christian, naputol ba ako? Tumatango lang ako. Nagkagulo yung budget. So, nabawasan yung mga flagship projects ng administrasyon na punta sa program. Yeah. Okay? Ang tanong, sino ba ang nagbawas? Ang Senado ba o ang House of Representatives? Okay? So, tinanong, siyempre, ang sabi ng House of Representatives, si Senado ang nagbawas. Sabi naman ni Senado, si House of Representatives ang nagbawas. So, ang nangyari niyan, hiningi yung kanilang mga pinasok na programa. Ikaw, Senado, isubmit mo lahat ng mga pinasok mo. Ikaw, House of Representatives, isubmit mo yung mga pinasok mo. So, yung Senado, sinubmit within 3 days in January. Yung
nung nasama ako sa meeting ng March 24, hindi pa nagsasubmit yung House. So hiningi ko lahat ng records. Diba? Paglabas ko sa meeting, tinawagan ko si Congressman J.J. Suarez, sabi ko, hindi pa kayo nagsasubmit. I-submit nyo kung ano yung mga pinasok ninyo. Tapos, syempre, makikita ko kung anong distrito. Sabi ko, kailangan makita kung sino yung proponent. So, binigay nila kung sino yung proponent, pinag-match ko. Kaya ko natuklasan yan. Okay. Diba? Pero kung hindi dahil doon, there is no way also I will find out. Okay. Sige. So, hindi malalaman ng isang congressman kung ano yung doon sa kabila, tsaka kung sinong proponent. So, ganun na nangyari. Kaya nakita ko.